Guys, alam niyo lang, kung gaano ako ka-excited ngayon nung sabihin ni Boss Jerry na Good pupunta kami afternoon. dito. Yun. Once again, mga kakugi, yung iniidolo natin, si Boss Lance de la Torre. Yun. Gwapo talaga si Boss Lance, no? Gwapo ang sombrero. Ang sombrero lang. Oo. Ngayon ko nakita talaga close up mga kakugi. So, ito guys, konting information lang. Itong lugar na ito, anong specific address nito? Well, this is Barangay Kabatangan. Kabatangan, Yeah, Kabatangan, Talisay City. Talisay City. Yan. And this is the Kapihan ni Maning. Kapihan ni Maning. Where I receive all my visitors here. So nandito rin yung farm mo. Receiving area. It was located at about 500 meters away. Malapit lang. Yun. Guys, gaya ng nakagawian natin pag nakausap natin yung ini-interview natin, umpisa tayo kung saan nagsimula yung iniidolo natin. Saan ka ba nagsimula? Paano? Before ka naging Lance de la Torre ngayon? Ang haba noon. Because I was involved in while I was in elementary. Elementary pa? Yeah, because my great grandfather is the one who involved me because he fights natives chicken. Wala pang imports no? Well, my uncle is already have some tinatawag natin noon is Texas. Mga Texas. Pagka may lahi, Texas ang tawag. And then I was the one who sometimes feed them. Doon ako natuto. Elementary feeder lang. Tapos sinama-sama ka ng great grandfather mo. Sama sa mga yung mga may kaliskis yun. That's why I know how to read kaliskis. Tamang-tama guys. Kasi yung last upload ko, napag-usapan natin yung mga kalendaryo, yung color coding. May naniniwala ba ngayon guys? Nandito na, isa sa mga iniidolo natin. Ikaw, Boss Idol, naniniwala ka ba din dyan sa mga yung kalendaryo, yung full moon, mga You know ganyan? what? If you don't believe in that, you lose. You lose what you call this? You lose opportunity na pag nanalo, sasabihin mo na, totoo pala. Totoo pala. Kasi naniwala ka eh. Pero kung hindi ka talaga maniwala, ganun ba? Mawawala sa iyo yung tinatawag enjoyment. Yung thrill. Yung thrill. Yun. Tapos yung sa mga kaliskis, Idol. Alam mo, kung hindi ka maniniwala doon, wala namang diferensya. Oo. Pero kung naniwala ka, talagang may diferensya. Kasi dagdag kuan ba? Confidence. Confidence and parang courage na sabihin mo na may laman tong manok ko, mananalo ito. Ganun ba? But eventually I realized that mga sinyalis na yan, walang pakiyan sa cutting ng manok. Tama. If your bird is a good cutter, kahit ano pang laman ng kaliskis, kasi ang kaliskis hindi naman pumapalo. Correct. Diba? Tama. So, dagdag lang yun, Pang-confidence, pang-kumpiyansa. Sa kumpiyansa na, may nanalo ako, ganito. Pang-dagdag sa pamusta. Kasi pagka very confident ka na manalo ka, because of your mga secret dyan, dadagdag ka ng pusta. Tama. Pampalakas loob. So, yun ang nangyari. Pero ako, wala. Itong mga sinasabi mo ngayon, Idol, natutunan mo ito
on your own or may nagturo sa yung great-grandfather? That time hindi pa sila gumaganon. Wala pang science dati. Walang science eh. Ito, nagawa ko na ito during the time that I was with big boys here in Poland. In Negros. Experience, Oo. experience mo. Kay Joe Villanueva, the late Joe Villanueva, Johnny Halandoni, kay tawag dito, kay Junior de Bulgado, kasi nagpaganda ako dun eh. Kay tawag dito, kay Fridiulo, Yung mga big boys yung talaga. Tribal Brothers, like Tony and Felix Tribal. Mga big boys dito talaga. So you mean to say, Idol, nag-umpisa ka, parang itong binanggit mo ng mga pangalan, talagang pumupunta-punta ka doon sa kanila or nagtrabaho ka sa kanila, tinuturuan ka? Paano ba yung experience na yan? I work for them as a gaffer. Gaffer. And then na-promote na naghanda na. So round ka talaga, Idol. Nag-vibrate ka, nag-handle ang conditioning, nagpo-point ka, nag-gaffing din. Yes. Oh, galing. The first job that I have is gaffing. Gaffing. Doon ako nakilala. Ikaw number one kasi ganito, ikaw nagpapanalo, ganito, gano'n. But hindi batayan yun eh. Hindi batayan. Maraming magki-claim na number one sila. Pero hayaan na natin yung mga tao na magsasabi. Di ba? Anyway, alam naman natin kung ano yung kalidad natin. Di ba? Anyway, Alam mo kung saan naka-stand. For the first siguro I'm 69 years old. Started gapping when I was 18. 18. Yeah, 18 years old. So kabisado mo yung lahat ng pagtatari. For example, yung iba dati tandaan ko yung doon kami sa Leyte, yung tari baliktad ba? Yung paano pababa, hindi pa ganun. Tapos may bawbaw sa too. I don't know kung anong tawag yan dito. Alam mo yung mga pagtatari. partida ba? Yung pagtatari kahit baliktad mo yan. Basta ang importante, ma-counter mo yung deformity ng manok. Dapat i-counter mo yung deformity ng paa ng manok. Kasi every individual chicken have its own deformities. So, dapat i-counter mo yung deformity para mailagay mo siya sa tama. Di ba? So, ito pala, Idol, gaffer ka, nanonood ka rin kung anong galawan ng manok mo. Kung paano siya tumira, para alam mo kung paano siya igap. Kahit anong Manok. kahit anong style of fighting ng manok, pareho lang lahat yan. Dapat i-counter mo lang yung deformity. Ang deformity niya, pag ganun mo sa paa. Yeah, kasi may manok na ang manok kasi pag pumalo hindi dito sa likod. That's why I wonder why they used to fix their knife at the back. Na supposed to be doon yan sa Harap. kasi doon siya pumapalo sa harap eh. Now the last movement of the Leg. Foot. leg or foot of the chicken doon sa harap, doon siya pumapalo eh. So dapat doon mo tingnan sa last niya yung kung saan mo kung paano mo siya i-counter ang deformity. Kasi sometimes pag nandito sa likod akala mo dito na sa puwet 1 o'clock. Yun ang kadalasan. 12 o'clock. Now, pag inano mo doon sa sa harap sometimes ang paano manok gumagano na. So yung angle mo na Gumanon na rin. dito Lumabas na rin. pagdating doon dito na. Ganun na yung paa. Guys,
Sa lahat ng mga kakugi dyan na nagagaping. Kadalasan kasi ginagawa natin, Likod lahat nagtatarget yan. tayo, ginano natin yung paa sa manok eh, target sa likod eh. Pero hindi dapat doon. Pero kailangan talaga ng practice yan, boss, kasi wala mang nagtatarget na ginanon sa harap. Ganunin ng manok, di ba, boss, no? Doon mo tingnan. So, You know how master. you know how to find some angle na tatama siya. Correct. But me, kumukuha ako ng imaginary line sa gitna ng manok. Tapos yung dulo ng kung gumanon man siya, yung paa niya pag nandun sa harap na, gumaganon siya, eh di yung angle mo, dito yan tatama ang dulo ng ng tari mo. Sa imaginary line, sa center. Gumawa ka ng imaginary line para tamaan mo yung center. Kasi yung palo naman gumaganon. Tama. Kasi ang niya, yung palo yung gumaganon siya because of his swing. Dalawang wing yan. Pag gumaganon sa iyo, gaganon din ang bahay. Tama. Galing! Ngayon ko lang na yan guys ha? Sa tagalan natin sa pagmamanok. Iba yung nakikita natin. To emphasize this. Yes, idol. Hindi lahat ng mananari na nagpupunteriya sa likod hindi makatama. Kasi sometimes tumatama din sa deformity ng paa ng manok. Pag nandun na, nape-perfect. Kaya kuminsan, sometimes. But it is not consistent because you don't know how to counter the deformity. Tama. Parang widow na wala kang basihan. Kasi hindi mo ma-counter yung deformity. So, tingin ka doon sa puwet. Tingnan mo. Tama na ito. Yung ang target Eh, nila. mabuti lang kung tumatama din doon sa deformity ng paa ng manok. Parang natsambahan. Natsamba. Natimingan na ba? Natsambahan lang yun. So, ang consistency of the percentage of winning is not as good as that. Pagka naitama mo sa tamang na-counter mo pala yung deformity. So yung paggagaping na pisahan mong mag-practice niyan when you were still 18 years old. Yeah. Tapos tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy. Na yan. Itong pangalan ni Lance De La Torre, kailan to sumikat? Anong year to, idol? Sabi nila, tawag nila sa akin, idol ng mga idol, breeder of breeders, Yun. maestro, master. Lahat yan, sometimes, hindi ako maniniwala, bakit ganun eh? Bakit yan ang tawag nila sa iyo? Oo. Hindi man ikaw nagsabi, tawagin niyo akong master ha? Oo. Tawagin niyo akong maestro. Kaya nga, sabi ko, parang ordinaryo naman akong magsasabong, bakit ito yung tawag nila sa akin? Tama. Oh. That's why I always told them, I'm just an ordinary breeder. I'm just an ordinary gaffer, and I'm just an ordinary conditioner. That's it. Ordinary farmer. Game farmer. Yeah. But the best thing is, yung masasabi ko lang sa iyo, sa lahat, no? Ang masasabi ko lang sa iyo, I am very so proud of myself. Why? Because pinoproteksyonan ko yung industry. Tama. Tama. To think na ang kaking industry, mga kakugi, dito lumago, dito nag-umpisa talaga sa Negros. Kasi sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, idol ha, Bossing, nauna yung importation ng mga game cocks, game roasters dito sa Correction, please. saan po ba? Nauna sa Luzon. Nauna sa Luzon. Nauna sa Luzon. What particular lugar sa Luzon kaya, idol? Para maano natin. Mas straight natin yung pagkakamali ko, guys. Mayroong Batangas. May dong Northern Luzon. Okay. Oo. Nauna sila. Nauna sila. Okay. Tapos itong mga imported na ito, dumating na lang yan dito nung nagkaroon ng maraming sugar mill. Export. Hindi, maraming sugar mill na pinatayo or binili si Mr. Aranita. Amading Aranita. Yung may-ari ng Aranita Coliseo. Aranita Coliseo. Ama
ni Nini Aranita, ni George Aranita. Mm. Nini is George Aranita. Oh, isa lang tao yun. Isang tao lang yun. And he usually gave some trials to a farmer. Dito. Dito. Ah, okay. Yun lang. Siya doon nagsimula. And then until such time that this big player of Sabong bumili na sa Amerika. Nga ganon. Pero yun ang pala. nauna talaga, Sa Luzon na. kasi example, si Aranita, si Halsey. Gaano kasikat si Halsey that time? Ang unang nag-import diyan si Dr. Habiluna. Hindi si Aranita. Why? Kasi dumating dito si Halsey, sinupervise siya yung paghahanda ni Doc Habiluna. Nagdala ng manok, nilaban nila sa araw ng Davao, nagsulot champion sila. Mga ilang taon ka nun, nung mga kamanahon ng Hindi pa ako pinanganak. Hindi mo naabutan. Hindi pa ako pinanganak noon. Pero nalaman ko 'yon because nakausap ko mismo yung tao, si Habiluna, si Dr. Habiluna. He's an Ilonggo. But a family of professionals. And nag-migrate sa Maynila, sa Amerika, until sa time na bumalik dito sa Pilipinas. Nahilig sa sabong, bumili kay Halsey. Kasi si Halsey that time ang number 1 sa conditioning at saka sa ano. Until that time na nalaman ni Amading, bumili doon kay Halsey. Here comes na si Paeng, yung mga pamangkin. Yung pamangkin niya. Na nag-seminar mismo doon sa kay Halsey. Doon na talaga. Kay Halsey na, sa US na. So, pumunta doon. Buwan kong mag-ano doon. I don't know, buwan or taon. Nagpakain siya mismo ng Hands-on. Hands-on doon sa manukan ni Paeng. Ni Halsey. Until such time na natuto talaga. Ay si Paeng matalino yan. So, natuto and then nagparami ng manok. He developed his own strain of Halsey. That's the 84. Limon 84. Matanong ko, Boss Idol, nung mag-umpisa ka sa pagmamanok, dumating ba sa isip mo na talagang nahihirapan ka? Saka ano bang nag-push sa iyo para ituloy-tuloy mo itong pagmamanok? Kasi marami man sigurong opportunities na dumating sa buhay mo. Ba't pinili mo yung pagmamanok? Yeah, when I was a handler, I was employed by Bioplaza, Bicamante, and nung huli, parang wala na akong ganang maglaban. Kasi every time maglaban ako, halos champion. Champion. Pero wala na challenge Wala sa nang akin. challenge. So there was a time na nag-isip ako, why not mag-breed? Kasi ang pinapasikat ko, yung mga breeder lang. Si Boy Primalyon dati, hindi naman kilala. Palagi silang talo. Ni-request ako ni Bicamante, ihanda yung manok ni Boy Primalyon. Magkano lang naman ang manok ni Boy Primalyon? 800 pesos. Samantala dito sa Bacolod, benta na tag 2.5, 3.5. Yun ang pinakamahal na manok sa buong Pilipinas that time. And Don Ramon Lacson and Tony Treble, yun lang ang nagbibenta ng 3.5 na manok dito. Yun ang mahal. Yun ang pinakamahal. Tapos yung sinaboy Primalyon, 800 pesos. Yung iba dito, Na-challenge ka, so kaya ang ginawa mo, mag-farm lang ako, sarili. Nung hinanda ako manok ni Boy Primalyon, automatically, naging 7,000 ang manok niya. Ang Kasi presyo. nag-champion, sumikat. Halos linggo-linggo sa champion ako. Si Bicamante, buhay pa, pwede niyong tanongin. Si Big Kamande yung sa Batangas ba? Hindi, sa Laguna. 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 Katabi ni GM Fantastic. San Pablo, San Pablo. Si Fantastic, June Mendoza. John Mendoza, Sila yung partner sila eh.
nag-partner yan. Oo. Pero that time na nagpapanalo ako, si John Mendoza dumidikit lang yan sa amin na para makasama sa namin. That time, bagong ano lang si John bagong abogado lang na pumasa as number 2 ata or I don't know, number 2 sa number 3 sa barracks. So magaling, talino, and deserve niya naman. Tama. Ewan ko kung kilala pa ako ni John Mendoza ngayon. Ay, kilala ka. Baka balik kami doon. Kilala eh. Kilala ka. walang hindi nakakilala. Ganun ba? Oo, kasi Hindi, galing sa akin yun, boss, ha? Hindi. Baka sabihin naman ng mga ano dyan na ano si boss. Hindi. Ako may sabi nun. Oo. Walang hindi nakakilala kay Lancy De La tapos Torre. yung kapatid ni John, akong nagturo sa tari. Sa shopping. Kasi that time, naging, sabi naman nila, number 1 tayo. Bakit? That time, magkano ang sweldo ng pulis? 405. ang monthly. Ang monthly. Ang offer sa akin ni Dio Plaza para lang humanda, tumari sa kanya. 30,000 naman. Oh! Ngayon, Oh. ang labor ngayon, minimum, hindi pa 30,000. Pero dati, anong taon yun? Si Idol? Patrick, ang offer sa akin is 20,000. 20,000. Anong taon yun? Mga 80s. 86. Tingnan nyo yan, guys. So, hindi ka naman siguro opera nun kung walang tiwala sa yung tao. Correct. And this person, guys, 30,000 naman, 30%. pag Pag manalo, manalo, 10% bawat manok manalo. per win. Per win. Guys, Libre lahat ha. tama. Itong sinasabi ni Boss Idol, mga Kogi, pwede niyo ma-confirm yan. Kasi yung mga binanggit ng pangalan, nandyan pa naman. Di ba? Si Dio lang namatay na. Oo nga, si Dio lang pala, no? Pero si Vic Amante andyan. Nandyan pa. So, nung mag-umpisa kang, ito na-challenge ka na. So, sabi mo, mag-breeding na lang kaya ako. Oh. Nung mag-umpisa kang mag-breeding, Idol, saan ka kumuha ng mga materialis nun? Nung mag-umpisa ka? Well, because the influence of Halsey is very high. Oo. So alam ko naman kung sino ang kukunan ko ng mga materials na yan. Authentic na kay Halsey. Like Tony Tribol, Nonoy Halandoni, and some other breeders, my friend. Na ano. Pero ang nagbigay sa akin is Nonoy Halandoni. Nonoy Halandoni. And iyon ang binigay sa akin ni Mayor. Ano yung Halsey? Red Leg or Yellow leg. Mababa. Tapos kumuha ako ng inahin kay Nini Viles. Yung Change battery. Bienan. Yung Bienan ni Tony Tribol. Now, ang manok naman ni Nini Viles is a combination of Tony Tribol, no? And Batchoy Alona. Batchoy. So, Halsey pa rin. Pero they have the same bloodline but different strain. Okay. Now, kumuha ako doon kay Chonini. Binalik ko doon kay Mayor. So, ang manok ni Tony Tribol na lemon came from Mayor Halandoni. Ayaw noon ito. Nakakuha doon si Chonini, in-introduce siya dito kay Batchoy. So half and half. Binalik ko sa kay sa manok ni Mayor Halandoni. So ibig sabihin naging 3/4 1/4. Nonoy Halandoni. Oo. No, 1/4 Tribol. No, 1/4 Kay Batchoy. Batchoy. Yun. Doon ako nagsimula. And then pabalik-balik na ako. So wala ka pang commercial noon na breeding. Gamit mo lang lahat 'yun. No. While you are breeding, iniiwan mo lang yung kinukuha mo yung the cream of the crop of your okay. rose that year. Oo. Tapos the rest is bibenta mo rin. Okay, para pang konsumo. Kasi hindi naman tayo milyonaryo. We are an ordinary citizen. So Dati. doon ako hanggang ngayon. Ordinaryo tayo. Hindi naman tayo lumipad Mahirap lumipad ka, bagsak. Bagsak. Grabe. Oo nga.
So, yun lang ang ano ko. So nung No. mag-umpisa ka ng mass production na talaga, Idol, nung nagka-farm ka na, yung farm na talaga na farm na, paano ka ba nag-umpisa sa farming? Nagbumili ka ng lupa, nagre-rent ka lang, or may... No, nagre-rent lang ako because I don't have even one by one lupa eh. So nung mag-umpisa ka, rent lang. Oh, nagre-rent Pero ngayon, ako. Rent sarili ako mo na. ng, ano, magkano lang naman pag-rent? Per hectare. Per hectare is Yearly yan. 6,000. 6,000 yearly. Oo. Per hectare. Doon ako nagsimula sa 1 hectare. Nanirentahan ko ng 6,000. Tapos ngayon, sa tulong at awa ng Diyos, sarili mo na yung lupa, yung farm. Kay Mrs. Bumili si Mrs. sa akin. Sa'yo pa rin yun kasi conjugal Hindi pa. sa kanya, kay Mrs. Humble talaga si boss. Minsan mapagkamalian yung yung humility mo ba, mapagkamalian. Gago ito talaga mga Pinoy talaga, ano talaga. Tapos ito, yung pangalang Lancy De La Torre nung mag-champion ka na, gamit mo na yung mga signature line. Ano ba ang signature line mo ngayon, Idol? Well, because of perseverance at saka lahat, no? Yung signature line natin is number 1, yung Boston Roundhead. Yan. Yun ba yung millionaire line? Iba yun? Ang millionaire line, isa lang yan sa nag-signify Sa Boston? sa Boston. Okay. Galing din siya doon. Okay. Yung So, nabili ni mga Tata throwbacks, Briones, mga throwbacks yun. yung nabili ni Tata Briones, nabanggit ka kasi niya, Yung millionaire side. millionaire side na yon. Okay. Okay. Kasi marami siyang tinuthrowback because Boston Roundhead, as I explain, Boston Roundhead is not a pure roundhead. Kasi yung forma niya parang hindi na roundhead eh. May lumalabas na iba-iba eh. So that's why every time na may lumabas doon na ibang itsura, na ibang kulay, Siniparit mo. sinisiperate ko yan at saka nagpapasidpaul ako dyan. Kasi why? Because every time I go to the States, wala akong makitang mga tawag dito, Mga authentic, mga masabi mo authentic na roundhead. na characteristic ng Boston Roundhead. Just like what I have. So, nagpasidpaul ako through sa iba't ibang kulay na pinapalabas niya. So masasabi natin, Idol, na yung roundhead na yan is creation mo na yan. No, Hindi yan yung creation, because if you create, you're God. Tama. You're creator. Yeah, sa God lang yan. So ano bang dapat gamitin natin? Procreate. Reprocreate. Reprocreate. So, yung Boston Roundhead mo, hindi naman yan yung pure original na Boston Roundhead kasi wala namang kapariho yung Boston Roundhead mo ngayon. So, yung Boston Roundhead, Tatak Lancy talaga yan. Yes, siyempre. Kasi ako nang nag-reprocreate. So, dapat siguro sabihin natin, tawagin natin, Lancy Boston Roundhead. Ikabit natin yung pangalan. Wag lang. Wag na lang. Wag lang kasi parang yabang eh. Dinabas nga ako dyan na hindi ko nilalagay pangalan ko. Nilalagay ko pa rin yung pangalan ng may-ari. Ng Boston Roundhead. Binabas nga ako eh. Yun nga. Yung gray na yan, hindi naman ako may-ari. Kinunoy lang doon yan. Nag-reprocreate lang ako. Na-develop ko lang. Pagkatapos, binabasa ko dyan. So, hindi tama ba? Hindi nila naintindihan na nagbabas na hindi naman sa akin yan eh. Tama. Nag-reprocreate lang ako sa linyang yan. Dinevelop ko lang na lumabas yung mga magagandang characteristics. So, yun. Galing. Tapos, aside from the Boston Roundhead, Idol,
Ano pa ang signature line mo dito? Well, may foundation blood is yung gray. Yung gray. Yeah. Lemons. Okay. Oh. Lahat ba ng mga breeders dito sa Negros base nila lemon talaga? Kasi halos lahat kayo may Well, lemon siguro mga 70 to 75% of the breeders here have lemons. Lemons talaga. Yeah. Because Mautak talaga yung lemon, no? kumplito eh. Kumpleto, no? May tapang, may ganun. Kung totoo kang breeder, dapat may lemon ka. Negros. Sa Negros. Sa Negros. Yun, talaga. At least confirm mo ngayon, Idol, na yung nabalitaan ko, narinig ko is, totoo pala yun. Oh. Basta sa Negros ka, may lemon. Hindi ka breeder na breeder kung wala kang lemon. Yeah. But not only Paeng has the credit. Si Amading, Ranita, Yung dapat i-credit natin yun. tama. Si si Yulo, si Freddy, Yulo. Maraming pumasok dito na lemon na galing sa kanila. And also the Halsey. Oh. Galing Si ka. Halsey mismo dapat natin Mr. Halsey. Tama. Credit Doon, natin doon sa kasi kanila. galing. Oh, doon sila. Guys, narinig nyo ha? Yung mga bashers dyan, talagang face to face ko nang nakausap ngayon si Boss Idol Lancy De La Torre. Alam mo yung mga bashers, pinapakiusap ko lang sana sa kanila na yung mga manok na yan, hindi ko naman sariling gawa yan eh. Tama. Nag-develop lang ako sa kanila. Reprocreate. Iba yung nag-reprocreate noon. Tapos nakakuha lang ako doon. Tapos, dinevelop ko lang na maging healthy sila. Correct. Na tumaas yung pedigree. So, ang credit doon para sa akin, yung Pag-alaga. reprocreate ko sa kanila, at saka, pag-develop ng pedigree ng manok. Tama. Yun lang. Ako, Yun lang ang credit ko. Yun lang. Hindi wala nang iba. yung pangalang Lancy De La Torre, tatak na lang, talagang tatatak yan sa mga kasabong dyan ng mga Pilipino, guys. Believe me. Maraming breeder na nagpasikat ng linya, minsan isa lang eh. Tama. Ang signature nila eh, isa lang. Ang gusto ko naman, just like to emphasize, if you're a good breeder, kahit anong linya na hawakan mo, dapat ma-develop mo sa tama. Tama.